Praise the Lord. Sige po, tayo lahat ay makakaupo. Amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, batiin po muna natin ang bawat isa. Kamayan natin. Good morning. Batiin po natin ang bawat isa. Amen. Praise God. Sa mga nasa online po, good morning din, good afternoon, and good evening. Anong oras nyo man po ito napapanood. Hallelujah. Sige po, once again, sabihin natin sa katabi natin, peace be with you. Yun, sa inyong kapayapaan. Hallelujah. Amen. So, this coming February 8 po, magkakaroon po tayo ng life retreat. Ayan, so, sa mga nakapag-life retreat na, may mga nagtatanong, Pastor, pwede pa rin ba akong umating dyan? Pwede po. Okay, so, attend lang po kayo dyan. Gaganapin po sa February 8. Meron na tayo konting contribution para rin sa mga food natin tsaka sa mga materials na iuuwi ninyo. So, ayun. February 8, 200 pesos lang. So, join po kayo. Okay, so kung nagagastosan natin yung mga milk tea, pizza natin, paano pa sa pagbabago ng buhay natin, di ba? So, yun, di naman ganun kalakihan. So, join po kayo. Then, after nyan, February 8, which is February 14, ayan, Valentine's Day daw. No? So, by the way, no, di pala tayo masyadong naniniwala sa paniniwalang Valentine. Siguro, upload ko na lang sa page ko, tapos panoorin na lang ninyo, no? So, ganun pa man, maganda yung ka-date mo si Lord sa February 14. Amen. Prayer works po yun. Palakpakan natin ng Panginoon. So, attend po kayo kasi meron po akong in-invite, no, na mas pogi sa akin. Napapanood to si Pastor Christian Enriquez. So, isa po yun sa mga primary leaders ng Amazing Hope sa disciple to, direct disciple to ni Bishop Julius. And also, siya po yung naghahawak ng prayer works sa main campus. So, every 5 a.m., kumbaga, kung usapang prayer, kung usapang fasting, marami po kayong matututunan sa tao na ito. So, isa ito sa mga pinagkakatiwalaan kong pastor din. So, i-invite natin siya sa prayer works natin. So, join po kayo. Magandang-maganda ito na journey after ng life retreat, sabaka ng prayer works. Lalo na sa mga hindi pa po nakakapag-prayer works. Okay? So, amen. Sige po, once again, mas malakas na palakpak po sa Panginoon. Okay, so praise God. Palakas lang ng konti yung mic. So, tayo po ngayon ay nasa February. Wow. Ano na, second month of the year na, no? So, ano na, February na ngayon. So, I hope na yung mga nag-goal nung January, nung simula nung taon na ito, naka one step forward na po kayo. Kumbaga, naka-stick pa din po tayo dito sa mga goals natin. So, tatandaan natin na ito pong mga paglilipat ng panahon, ito po ay mga paalala na ang panahon hindi humihinto at hindi mo pwedeng ibalik. Tuloy-tuloy lang ang panahon, kaya nga wag po nating sayangin. Kahapon, mas bata ka, ngayon nadagdagan na yung edad mo. Tama po ba? Magugulat ka na lang, 2026 na naman, December na naman. Kanina, excited si Peter. Nagpapatugtog na ng pangpasko eh. Mas excited pa kay Jose Marichan eh. Okay, so magugulat tayo. Kaya nga napakahalaga na binavalue natin yung oras natin kasi hindi lang time is gold. Biblically, time is life. Amen? So ngayon naman, ngayon pong month of February 2025, meron po tayong bagong series ngayon na pinamagatan po nating Unbreakable. Say with me, Unbreakable. Unbreakable. A long and lasting relationship. So dito po pag-uusapan natin for the whole month of February, total puro usaping puso naman, puro usaping pag-ibig naman. Ano ba ang klase ng isang relasyon na hindi po nawawasak? Paano ba magkaroon ng isang relasyon na long and lasting? Hindi lang po pabango dapat ang hinahanap mo sa long and lasting. Pati dapat relationship. And alam niyo po mga kapatid na marami pong relasyon ang hindi nagtatagal. Sa iba't ibang uri ng relasyon. Relasyon sa pamilya, relasyon sa partner mo, relasyon sa Diyos, higit sa lahat, relasyon sa pakikipagkaibigan. So napakamahalaga na pag-usapan natin for the whole month, paano ba magkaroon ng long and lasting
relationship. So alam ko na matututo ang bawat isa dito, maa-apply po ninyo ito sa lahat ng mga karelasyon ninyo, sa nanay, tatay mo, sa anak mo, sa kapatid mo, nang sa gayon, masabi talaga nating may forever. Okay, so alam niyo po ba, according to psychologytoday.com, past statistics have shown that in the US, 50% of first marriages, 67% of second, and 73% of third marriages end in divorce. So ano pong ibig sabihin nito, Pastor? Alam nyo ba, mga kapatid, na sa Amerika po, meron pong record, uso po kasi sa Amerika yung divorce. Ganun kadali sa kanilang maghiwalay. Pagka kinasal, malaman lang na mabahaw yung paa, hiwalay kagad yun. O kaya naman sa US din, may mga Muslim din, di ba? Yung hindi ko po inatake yung Muslim dito, pero di ba, may mga hajid sila, yung takip yung matalang kita, o pinakasalan, bawal kasi makita yung mukha nila eh. Parang kumbaga maselang parte na ng katawan nila yan. So, minsan na i-reveal lang yan kapag married na yung tao. So, minsan nangyayari, nagkakagulatan. Maganda yung mata, pero pagka syempre tayo naman, wala namang pangit, pero sa pananaw nila yon. Maya-maya, di pala nila gusto yung pambira, nagkabaligtad yung ilong tsaka bibig. Naghihiwalay ka agad. Ganun kabilis sa kanila mag-divorce. So malaman lang nila yung di ba, yung nagliligawan, syempre, sa panahon kasi ng ligawan, hindi lahat nare-reveal eh. Di ba, sino po dito nung mag-asawa na kayo, doon ka na lang, doon ka na lang nag-uutot, di ba? Doon ka na lang kung ano-anong ginagawa mo. Kasi nga, okay na kayo eh. Pero sa Amerika, ang bilis magsawa ng mga tao doon. Konting kibot, divorce kagad. At ito yung masaklap na sinabi ko. According to psychologytoday.com, 3 beses nagkakaroon ng divorce. According to research, past statistics have shown that in the US, 50% of first marriages. Unang kasal, 50% ng population nila, hiwalay yun. O, praise God. Kasi 50% ng tao sa Amerika, isang beses lang nade-divorce. Kaya lang, 67% naman ng population sa Amerika, 2 beses nade-divorce. Kinasal siya, hiwalay, first divorce. Pangalawa, kinasal ulit, divorce ulit. Tapos, 73% of third marriages end in divorce. Pagdating sa pumapangatlo pa. 73% naman daw sa kanila nakakaranas ng pangatlong divorce. Kinasal, divorce. Kinasal, divorce ulit. Kinasal, divorce ulit. So what are the reasons for this progressive increase in divorce rates? Ano ba yung pinakamalaking dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong kataas na rating pagdating sa pakikipaghiwalayan? Napakadali sa kanila maghiwalay. So, alam niyo po, one of the common explanation is that a significant number of people enter a second or marriage on the rebound of a first or second divorce. So again, ulitin ko po one common explanation is that a significant number of people enter a second or marriage on the rebound of a first or second divorce. So kaya pala ang bilis nilang maghiwalay or bakit ito pong mga second and third marriages is ginagawa nilang pang-rebound yung tao. Papasok sila ng relationship, hindi pa ganun ka-healed yung puso nila, pasok agad ng relasyon. Kaya nga, nakakalungkot kung sino pa yung mas subok na sa kanila, sila pa yung lalong nasisira. Di ba kakaranas mo lang ng divorce? Oh, divorce na naman. Oh, pangalawa mo na yan. Pangatlo, divorce na naman. Yun nakakalungkot. Kung sino pa yung subok ng may sablay, yun pa yung paulit-ulit na nakakaranas. Why? Kasi nga, kakagaling mo lang sa divorce, papasok ka na naman ng relationship. Kaya nga alam nyo po, isa sa pinakadelikadong pakikipagrelasyon, yung makipagrelasyon ka sa taong broken-hearted. Kasi pag nakipagrelasyon ka sa taong broken-hearted, wawasakin lang yan.
yung buhay mo. Wawasakin lang yan yung puso mo. Isipin mo, nagmahal ka ng isang taong hindi pa nakaka-move on sa ex niya. Nagmahal ka ng isang taong hindi pa nakaka-move on sa past niya. Anong gagawin niya sa'yo? Rebound ka lang. Nakawa natin, kaya nga sa libro, meron daw tinatawag na, kung tawagin, 3 months rule na tinatawag. Pero ako sabi ko nga, hindi lang minsan 3 months yan. Minsan, 6 months, 1 year, wag tayo masyado magpapaniwala sa 3 months. But ang pinaka-essence lang kasi nun, ma-healed yung heart ng isang tao. Okay? Ma-healed yung heart ng isang tao. So, napakahalaga na pag pumasok sa relasyon, ang isang tao, dapat totally nakamove on na siya dun sa past niya. Or wala na siyang tunay na nararamdaman. Why? Para naman, hindi kawawa yung isang tao na talagang tunay na nagmamahal. Hello? So again, wag kang papasok sa relationship kung hindi healed ang heart mo. Okay, ako po, meron po ako na nakitang post kahapon kay isa sa mga pastora na fina-follow ko din. Sabi niya, "Dear singles." Ano ba yung sabi niya? Nakalimutan ko tuloy. Sabi niya, bantayan mo yung puso mo para sa magiging future husband mo. So, ingatan mo. Again, delikado pag pumasok sa relationship ng broken-hearted. Wawasakin nito yung puso ng ibang tao, gagawin lang itong pampanakip butas. Kaya ganon yung nangyayari sa Amerika. So alam niyo po mga kapatid, hindi man lahat, pero karamihan ng nagmamahal ay gustong tumagal at magtagumpay. Amen po ba? Karamihan sa atin, gusto naman talaga natin ng long and lasting love. Ngunit, bakit sa karamihan ay hindi ito nangyayari? Kaya nga minsan may tanong, may forever ba talaga? O posible ba talaga ang lifetime relationship? Alam niyo po, nakakalungkot dito sa Pilipinas. Kaya po, pinagpala ka, naging Christian ka, na may gumagabay sa'yo, na spiritual mentor. Kasi, sige, palakpakan natin ng Panginoon. Kasi, alam niyo po mga kapatid, dito po sa Pilipinas, napansin ko po, uso dito yung laging hiwalayan. Minsan, meron po ako nakausap, dati nang kasal sa dalawa silang mag-partner, dati nang kasal sa mga kanya-kanya nilang relationship, hindi na sila kinasal kasi nga hindi sila divorce dun sa kabila eh. Kaya lang, nagkaanak na, ang hirap ng pag-iwalayin, tapos yung magkabilaan, nagkaroon na rin ng mga kanya-kanya nilang karelasyon. Ako naaawa ko sa mga bata in the first place. Kasi, naiiwan sila sa gitna. Kumbaga, kung sabi ko nga, sana itong mga magulang na ito, bago sila maglaro ng relasyon, bago sila maglaro ng apoy, isipin nila yung bata na walang kinalaman dun sa mga pinagagagawa nilang kalokohan. Nakuha po natin mga kapatid. So, dito sa Pilipinas, uso ito, magli-live-in, hindi kasal, yung sexual intercourse, kala mo, ganun lang laro lang, kala mo, naglaro lang ng Tetris, naglaro lang ng bahay-bahayan, ikaw mami, ako daddy. Nakuha po natin, kaya po ang daming nasisira na pamilya. Akala nila ang pag-ibig ay laro. Okay? So, again, gusto natin ng long and lasting relationship. So, today, pag-uusapan natin ngayon, araw na ito, how to have a long-lasting relationship. Higit sa lahat, paano ba magkaroon ng relasyon sa Diyos ng pangmatagalan? Kasi I want you to know, hindi ka naging Christian para lang sa one-time event. Hindi ka naging Christian ng pang 1 month lang, 3 months lang, tapos hihinto ka na. Naging Christian ka para maging Kristiyano habang buhay, hanggang langit. Sana wala kang plano na naging Kristiyano ka ngayon, kasi saglit lang. So, higit sa lahat, dapat paano ba tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon ng pangmatagalan at panghabang buhay? So, sino na po dito excited? So, I want to open your Bible with me in the book of Jeremiah, chapter 31, verse 3 to 6. Jeremiah chapter 31 verses 3 hanggang 6. So actually ito pala si Prophet Jeremiah, ito po yung tinatawag na weeping prophet. Kaya siya weeping prophet kasi ito yung propeta na walang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Iyak ng iyak to. Yan si Jeremiah, iyak ng iyak talaga yan eh. Okay? So si Prophet Jeremiah, weeping prophet ang tawag sa kanya. Alright? So tuloy natin. So sabi nga nun dito, sa The Message Translation, God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, and more love. And so now, I'll start over with you and build you up again, dear virgin,
Israel. Ang ganda na ito mamaya sa pang-conclusion natin. You'll resume your singing, grabbing tambourines, and joining the dance. Verse 5, you'll go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillsides and sit back and enjoy the fruits. Oh, how you'll enjoy those harvests. Verse 6, the time's coming when watchmen will call out from the hilltops of Ephraim. Sabi ganon, on your feet, let's go to Zion. Go to meet our God. Pwede po ba natin malakas na palakpak para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? So excited po ako ngayon dito, how to have a long-lasting relationship. So actually ito pong bayang Israel, mga kapatid, ay nagkaroon na po ng lamat yung kanilang relasyon sa Panginoon. Tinawag na nga po silang prostitute or harlot ng Diyos. Why? Kasi po, kung kani-kanino na po silang Diyos-Diyosan, nakikidiyos. Nakuha po natin, isipin mo, meron kang relasyon sa Diyos, kaya lang kung kani-kanino kang Diyos-Diyosan na sumasamba. Kaya nga ang tawag na sa kanila ni God, prostitutes or harlot. I-describe ang bansa nila sa isang harlot. Tapos dito, mamaya-maya, biglang tinawag ni Lord na, O Virgin Israel. Mamaya pag-uusapan natin yan. So ngayon, tinuro ngayon dito ni Lord, paano ba, kasi binabalik sila ng Panginoon, paano ba magkaroon ng a long-lasting relationship, a long-lasting love? So today, let us discover from our text the key of a long and lasting love. So 4 na katangian na tumatagal na pagmamahalan. Maniwala ka kapatid, makinig ka mabuti dito sa topic natin. Why? Kasi mai-a-apply mo ito sa relasyon mo sa partner mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, sa ibang tao, at higit sa lahat, relasyon natin sa Diyos. Amen? So, 4 na bagay. Sino po dito excited? Amen. Number 1, sinabi po ng verse 4. Ayan, yung title pala natin, sorry, A Long and Lasting Love. So, welcome to our topic today entitled A Long and Lasting Love. So, how to have a long-lasting love. So, number 1, sinabi po ng verse 4, I will build you up again. Bakit again? Kasi nga nawasak eh. Bakit I will build you up again? Di ibig sabihin, build up na sila before, kaya lang may nawasak na nangyari, kaya I will build you up again. And you will be rebuilt, O Virgin. Pambira, ibang klase si Lord pag nag-rebuild. Ganon ang tingin niya sa'yo, brand new. Number 1, restaurant. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Mas malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ganyan si Lord. Number 1, ang tumatagal na pagmamahalan, merong tinatawag na restorative. Sabi nga po natin, restorative. So, a long and lasting relationship demands restoration. Ang isang relasyon na tumatagal, mga kapatid, ay marunong mag-ayos. Marunong mag-restore. Marunong mag-ayos, mga kapatid. Again, bakit i-restore? Obviously, dahil may nasira o nawasak. Alam niyo po, mga kapatid, sa bawat relationship, normal talagang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Normal talaga na dumadaan tayo to the point na nasisira yung relationship, nagkakaroon ng lamat. So again, normal ito. But ang point ko dito, mga kapatid, gusto ko malaman mo, sana maging normal din sa inyo ang pag-aayos. Kasi kung normal pala ang dumaraan sa mga pagsubok o yung pagkakaroon ng lamat, normal pala yan, sana nagiging normal din sa inyo yung mag-ayos. Ang problema sa ibang relationship, nagiging normal na ang wasakan, pero hindi na nagiging normal yung restoration. Hello? Amen. Nagiging normal na yung awayan, pero hindi na nagiging normal yung pag-aayos. So sana the more na mas madalas kayo mag-away, i-times 10 nyo yung pagre-restore. Amen. Amen? Kasi nga, yun yung mga tumatagal na relationship. So ang tunay na pag-ibig ay gusto kang umayos. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na relasyon, hindi ka gustong masira. Kung paano kayong dumaan sa kasiraan, sana maging normal din sa inyo ang pag-aayos ng relationship. Now, I want you to know that real love
restores. Ang tunay na pag-ibig ay nag-aayos. Ang tunay na pag-ibig, gusto kang umayos. Gusto kang mapabuti. Listen to this very carefully. Akala ng iba, malalaman mo na hindi tunay na pag-ibig yan, nawawasak ka. Malalaman mo na hindi tunay na pag-ibig yan, imbes na ayusin ka, lalo kanyang sinisira. Lalo niyang nasisira yung buhay mo, nasisira yung pamilya mo, nasisira yung pangarap mo. Paano nasabing pag-ibig yan? Di ka nga sinusuportahan sa pangarap mo. Paano mo nasabing tunay na pag-ibig yan? Hindi nga lalo niyang winawasak yung buhay mo. Napariwara yung buhay, hindi tunay na pag-ibig yan. Okay? So, again, real love restores. Ang tunay na pag-ibig, gusto kang maayos, gusto kang mapabuti. Hindi yung totally damaged ka na, lalo ka pang sinasamantala at pinaglalaruan. Minsan kasi ganun yung sa atin, yung wasak na yung buhay natin. Ang problema, may mga taong lalapit sa'yo, hindi para ayusin ka eh. Mukha ka lang aayusin, pero sisirain ang buhay mo. Example, kapatid, meron po akong kilalang tao na broken family. As in, wasak talaga siya. Broken-hearted siya pagdating sa family. Kaya ang ginawa nitong taong ito, naganap siya ng partner sa buhay na pupunan yung mga kakulangan ng pag-ibig dun sa pamilya. So, broken family, broken-hearted, broken talaga, wasak talaga. So, nung naganap siya ng partner na lalaki, ang nakakalungkot, imbes na ayusin siya ng lalaki, lalo siyang nasira. Inaya siya magdroga, inaya siyang uminom ng alak, winasak yung pagkatao niya, lalong nawasak. Hindi tunay na pag-ibig yun. Kasi ang tunay na pag-ibig, irerespeto ka, gagalangin ka, at aayusin ka. Okay? So ganito si Lord. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ang ating Diyos, kapag sa relasyon, kapag gusto tayong maayos ng Panginoon, lalo tayong inaayos ni Lord, hindi niya tayo winawasak. Again, tawag nga sa Israel before ay prostitute kasi ang dami na nilang minahal na Diyos-Diyosan. Doon ka mga kapatid sa itataas yung dangal mo. Doon ka kapatid sa huwag kang papayag sa mga pinagsasamantalahan yung kahinaan mo. Doon ka sa isang relasyon na kung saan lalo kang tumitibay, hindi ka nawawasak. Yung marunong kang irespeto. Ako, one time meron ako sinabihan, you deserve a better. You deserve better. Sabi ko sa kanya, deserve mo yung okay. Kaya nga, minsan may nagtanong nga sa akin, Pastor, ano may papayo mo sa akin? Kasi araw-araw na lang kami ganito ng boyfriend ko, ng girlfriend ko. Lagi na lang kami, murahan kami ng murahan. Sakitan kami ng mga masasakit na salita. Nagkakapisikalan na rin kami. Hindi na kami nagiging okay. Sabi ko, ano sa tingin mo? Sabi, tingin ko, Pastor, hindi ko na alam gagawin ko eh. Anong dapat gawin namin, Pastor? Sabi ko, maghiwalay na kayo. Gulat siya eh, ha? Hiwalay? Oo. Kasi sabi ko, kung hindi lang din kayo handang mag-ayos, wala nang patutunguhan yan. Kasi ang tunay na nag-iibigan at tunay na nagmamahalan, nag-aayos. Hindi nagwawasakan. Minsan, nakakalungkot sa mga pamilya minsan, sa yung nanay tsaka yung tatay, pagalingan minsan yung nanay tsaka yung tatay, siraan din yan eh. Minsan, pagalingan sa anak. Alam mo, anak, yung tatay mo, pamira. Ako na lang, ako lahat dito. Ganyan. Tapos yung tatay naman, alam mo, anak, yung nanay mo, ganito, ganyan. Pagalingan sila doon sa anak nila. Hindi nila naiintindihan, isang pamilya lang sila. Tawagan natin, pagalingan sila ng pagalingan. Laging isusumbat ng nanay, alam mo, yung tatay mo, ako ganito, ako ganito. Hindi naiintindihan ng both parents, nilalaso na nila yung utak ng kanilang anak. Minsan, naiisip na ng anak, sino ba talagang pakikinggan ko? Sabi ni mama, pangit yung attitude ni papa. Ganito naman si papa naman, ganito si mama. Imbis na nag-aayusan, na nagtataasan ng dangal, naghihilahan pababa. Nakuha natin mga kapatid. So again, ang long and lasting relationship, nagre-restore, hindi nagwawasakan. Are you with me? Amen. So dalawang bagay, para magkaroon ng restoration. First, re-evaluate your relationship. Sabi po ng verse na ginamit natin kanina, I will build you up again, and you will be rebuilt. O Virgin Israel, pinaalala ng Diyos sa kanila kung sino sila dati. I will build you up again,
You will be rebuilt, O Virgin Israel. Kapatid, first, re-evaluate your relationship. Alam niyo po ba, rebuild means to build something again after it has been damaged or destroyed. So, isa sa mga sikreto ng mga tumatagal na relasyon ay nag-e-evaluate. Ibig sabihin, handang pag-usapan yung mga naging dahilan ng pagkasira. So, minsan, maganda sa isang mag-asawa yung magtanungan din na, "Honey, my love, so sweet. Ano bang nangyari sa ating dalawa? Bakit tayo nagkaganito?" Napakagandang tanong nun. Napakagandang tanong nun. Maganda yung nag-evaluate sa isa't isa yung, "My love, ba't dito na tayo? Lamig na natin." Yun. Maganda yung gano'n. Ano nangyari sa atin? Ano tayo? Troubleshooting tayo. RCA, root cause analysis tayo. Ba't ganito tayo mag-usap? Konting kibot, parang laging dragon. Parang laging dinosaur. Ganun lagi. Mahal ko, hindi pa! Ganun lagi. Ano ba yun? Maganda mag-usapan nyo yun. Ba't ganito tayo? Laging perming nakasinghal, perming nakasibangot, perming nakasigaw. Ba't naging ganito tayo? Dati naman, di naman tayo ganito nung nagliligawan tayo. Anong nangyari? Sabihin nyo nga po ulit, evaluate. Again, isa sa mga sikreto ng mga tumatagal na relasyon ay nag-e-evaluate. Maganda, tanungin mo rin, "Mahal, ba't lagi mo kong minumura? Mahal, ba't mo ko lagi sinasaktan? Ano nangyari sa'yo? Ginagawa mo panjingbag palagi." Okay, pambihira, wala namang pakpak yung mga tabo, lumilipad palagi, tsaka mga kaldero. Handang pag-usapan yung naging dahilan ng pagkasira. Amen po ba? Minsan kasi, hindi tayo handang harapin yung mga nakaka-damage ng relationship sa atin. Ulitin ko minsan, hindi natin handang harapin yung mga nakaka-damage na relationship. Hindi ko alam siguro, nakaka-stress siguro minsan, o kaya naman bugdot tayo minsan, kaya lang kailangan yun Kailangan mong harapin. Handang pag-usapan yung mga naging problema. Kahit minsan, again, uulitin ko, maraming tao hindi handang pag-usapan ito kahit na nasasaktan na sila. Kahit na nakaka-damage na. Example, minsan sa mag-asawa may mga biruan na nakakasakit. Kahit nga sa pagkakaibigan minsan, ganun din Mga biruan na nakakasakit. Minsan, tinatawanan mo na lang kasi nga mahal mo. For example, yung partner, tatawagin ka, baka, oy, isda, ganun, di ba? Oy, butiki, di ba? Minsan ganun di ba? Kung ano-anong tinatawag sa'yo, oy, ulikba, mga ganun. Tayo naman minsan, kahit na nadadamage yung damdamin natin, tinatawanan na lang, love ko yan dinadaan na lang sa tawa, kahit na sa totoo, may pain. Amen ba? Minsan, tinatanggap na lang. Yung iba, minsan, ito sa mga girls kapag yung iba, wala pang asawa dito, huwag yung binabatukan asawa nyo. Kasi alam nyo, lalaki yan, kahit pa paano may pride pa yan. Diba? Alam nyo ba, ayaw ng mga lalaki yun, napapahiya sila. O, diba? O, dati, ito, hindi pa ako Kristiyano neto. May nagturo sa akin dati. Ganyan din, respeto mo daw yung asawang lalaki. Minsan, yung mga lalaki, di ba, inuman sa mga labas yan. Yung mga misis minsan, "Oy, ano ba gagawin? Papahiyain sa mga barkada niya. Pumasok ka doon, may hawak pang hanger Kala mo, bata Papasok ngayon yung lalaki, "Oh, yes, misis," ganon. Napapahiya tuloy kung minsan. So, minsan, alam mo yung mga kapatid, maganda, minsan, tinatawa na lang. Napapahiya na. Nakakalungkot, daming lalaki, kahit batukan mo, di gaganti yan. Tatawa lang yan. Love ko yan Mama chup-chup. Ganun Natitiis na lang. Alam mo, pilib ako sa mga ganong lalaki. Kaya lang sa mga girls naman, ingat naman. Kasi alam mo, tao pa din yan, nasasaktan din. Magkaroon naman tayo ng discernment minsan, tao din yan. Amen ba? O, nahugot, no? Sasaktan din yan. So, maganda evaluation tayo. Okay, sabihin mo, "Mahal, alam mo, kanina, na-offend ako sa sinabi mo." Yun, maganda ganon.
Kasi minsan na nangyayari, di ba ganun, na-offend yung lalaki or na-offend yung babae, may nagawang di maganda. Ang gagawin naman ng isa, gagantihan niya rin, di niya rin papansinin. Eh yung isa naman, walang kaalam-alam. Kumbaga, sa nang asar, hindi niya alam na nakasakit na pala siya ng damdamin o mag-a-act normal lang siya. O yung isa naman, dahil nasaktan na siya, hindi siya mamamansin, magtataray-taray din, magdadabog-dabog din. Yung isa naman, ano nangyayari sa'yo? Dadabog-dabog ka. Yun na, nag-aaway-aaway na. Maganda pag-usapan, hindi naguhulaan kayo pareho. Di ba? Mamaya, lagi na lang naguhulaan eh. Pambira. Yung minsan, yung lalaki, kumain ng Pansit Canton original flavor. Diba? Tapos yung isa naman, kumain ng extra, sasabihin, yung pinapamukha mo sa akin, extra lang ako. Ayaw mo ng original? Pabira. Pati ba naman yun, pinasok pa? Lahat na lang. Yung lalaki, stress na. Pambira. Nung nag-post yung babae, nilike nung lalaki. Nagalit yung babae, hindi hinart, but like lang daw. Okay, so, again, isa sa mga sikreto ng mga tumatagal na relasyon, nag-e-evaluate. Handang pag-usapan yung mga naging dahilan ng pagkasira. Kasi minsan, nakakalungkot, hindi na lang ito hinaharap dahil nasasaktan. Harapin mo, kapatid. Sabi mo nga, harapin mo. Okay? Now, ang tanong dyan, meron bang nawasak? Meron bang bumagsak? Meron bang kailangan i-repair? Again, a long-lasting relationship is rebuilding. Wala naman kasing perfect na relationship. Yes, si Lord, perfect siya. Kaya lang, yung karelasyon niya, which is tayo, hindi tayo perfect. Okay, ganun din yung mga man of God dito sa bayang Israel. That's why, kailangan ng rebuilding. Kaya nga sa mga company, minsan may mga tinatawag na team building. Bakit? Kasi para yung mga team, ma-build. Kaya di ba, ginagawa sa mga team building, lalabas, magdadagat, pupunta sa mga mag-e-enjoy, magbabanding, yung mga kumpanya, alam ng mga company yan. Kaya nga sa atin naman, napakahalaga ng fellowship. Ganun din naman sa atin. Okay? So yes, si Lord perfect, kaya lang yung karelasyon niya hindi. That's why, kailangan ng rebuilding kasi may times na nagkakalamat at nasisira ito. Amen? Hindi habang buhay forever kung ano yung sinimulan yung pag-ibig, yun kayo habang buhay. Walang ganun, kapatid. So, kinakailangan ng restoration. Pangalawa, sa restoration, nangangailangan din ng re-establish your relationship. Sabi po sa verse dito na ginamit, I will build you up again, you will be rebuilt, O Virgin Israel. Actually, yung rebuild na tinutukoy dito, ang Hebrew word po niyan is bana. Sabihin nga po natin, bana. Yan. Ibig sabihin po niyan to build, rebuild, establish, to cause, to continue. So, ibig sabihin mga kapatid, gumawa ka ng paraan para tumatag at tumindig ang inyong relasyon. Gumawa ka ng paraan. I-rebuild mo siya, sadyain mo siya. Nung ako po, nagkaroon po ako ng motor, to be honest, may mga naging damage po yan. Kaya lang, sinadya ko, minsan nakakatamad, napaka-busy ko, kaya lang, minsan nagdadrop talaga ako ng schedule. Kailangan ko sadyain kasi, katuwiran ko kapag hindi ko na repair yung motor ko, tapos inuuna ko ministry, hindi ko na repair yung motor ko, mas madadamage ministry, ginagamit ko yung motor na yun for ministry. Nakuha natin isa pa, yung family. Kaya nga sabi ko, pag may ministry, meron din namang ministry. May ministry din. Kasi ang family, ministry din yan. Malinaw sa akin na kapag kayong pamilya ko wasak, o hindi kami okay ng asawa ko, damay ang ministry. Nakuha po natin yon mga kapatid. So again, gumawa ka ng paraan para tumatag at tumindig ang inyong relasyon. Disciple makers, gumawa ka ng paraan para tumindig at tumatag ang inyong relasyon ng disciple mo. Gumawa ka ng paraan para tumindig at tumatag yung relasyon mo sa partner mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Ang Israel po, nung panahon na ito ay nagkasala ng wagas laban sa Diyos. Ngunit ang kagandahan, handang mag-restore ng nasirang relasyon ang Diyos natin. So sa bawat relationship, ino-effortan ito para ma-restore. Amen po ba? Actually, naalala ko yung sinabi ng Book of Proverbs.
ang palihim daw na regalo ay nakakapagpapawi ng galit. Amen? So minsan gano'n na lang. Bawi na lang tayo. Sadyain mong bumawi. Sadyain mo. Okay? So, actually ako medyo nakuha ko na yung technique din eh. Ano lang eh. Double cheeseburger lang katapat. Tsaka pizza, shawarma, mga ganon. Okay na. Kahit pa paano. So, ayun. So again, sa bawat relationship, ine-effortan ito para ma-restore. So isa sa mga, alam niyo, isa sa mga nakita kong paraan, communication. Gusto niyo ma-rebuild yung relationship? Communication, usap. Kasi yung problema kung bakit lumalamig at nasisira ang relasyon, di na kasi nag-uusap. Dalasan niyo pang mag-usap. Dalasan niyo pang mag-build ng communication. Kay Lord nga eh. Kaya tumatatag ang relasyon kay Lord kasi madalas kayong magkaroon ng communication. Prayer and Bible. And that's what you call devotion. So again mga kapatid, a long and lasting relationship is willing to restore. Ang concern kasi dito ay hindi kung sino yung nanakit at nasaktan. Dahil sa pagmamahalan ay may nakakasakit at may nasasaktan talaga. Amen po ba? Ulitin ko, sa isang relationship, kung hindi ikaw yung nakasakit, ikaw yung nasaktan. Kung hindi naman ikaw yung nasaktan, ikaw yung nakasakit. Ngayon, ang issue ngayon dito, kung gusto mo lang naman maayos, kung gusto mo lang kapatid, kung gusto mo lang naman umayos, hindi na issue dito kung sino yung nanakit o sino yung nasaktan. Dahil sa pagmamahalan, normal talaga yan. Nagkakaroon talaga ng problema at nagkakalamat sa relasyon. Ang tanong ngayon dito, meron bang willing mag-ayos? Meron bang handang mag-ayos? Kasi kung wala, goodbye. RIP, rest in peace sa relasyon ninyo. Araw-araw away, walang gustong magpakumbaba, walang gustong mag-ayos, rest in peace. Amen? Again, kapatid, handa bang mag-ayos at magpaayos ang dalawa? If not, condolence. Huwag ka nang umasa. If yes, congrats. Maaayos kayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, number 1, a long and lasting relationship is restorative. Pangalawa, ang mga tumatagal na relasyon, sabi ng verse 4, I will build you up again, nation of Israel. You will be rebuilt. Once again, you will use your tambourines to celebrate. You will go out and dance with joy. Number 2, ang mga tumatagal na relasyon, marunong mag-celebrate. Number 2, celebrative. Celebrative. Now, dalawang bagay patungkol sa celebrative. First, a healthy relationship is celebrative. Sabi pong gano'n sa verse na ito na binasa natin, once again, you will use your tambourines to celebrate. So sa celebration, may ginagamit. So dito sa panahon nila, ang ginamit po nila mga kapatid ay tambourines. Ito yung, di ba, yung pangtugtog. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, praise and worship. Uy, amen? Ang gusto ng Panginoon, praise and worship. So, gumamit sila ng tambourines. So, sa pagmamahalan, sa isang relasyon, kinakailangan may use ka din. Once again, you will use. Now, ano yung mga ginagamit mo para mag-celebrate? Dapat may ginagamit ka. So, sa pakikipagkaibigan, dapat may ginagamit ka. Dapat may use ka. So, a long-lasting relationship as a component of celebration. Ibig sabihin, ang mga tumatagal na relasyon, marunong magsaya. Sabi mo nga, tawa-tawa din. Yun, tawa-tawa din. Masyadong seryoso yung mukha mo eh. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, lack of enjoyment is a relationship killer. Ang kawalan ng kasiyahan ay pumapatay ng relasyon. Gusto mong masira relationship, kapatid? Bawasan nyo ng mag-enjoy. Puro na lang kalungkutan, puro na lang stress, puro mag-away na lang kayo na mag-away, sige, wasak ang relasyon. So all good relationships have some elements of fun, joy, and celebration. So kapatid, ang buhay ng Kristiyano, ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, hindi palaging iyakan, hindi palaging seryoso, minsan tawa-tawa din. Minsan saya-saya din, nakakalungkot minsan, no? Akala nung iba sinabi nila, ang buhay ng Kristiyano daw, parang masyadong seryoso. Pag tumawa ka, makamundo ka, bawal na mag-joke, bawal na sumaya.
okay lang naman tumawa as long as hindi naman babangga sa scripture, amen ba? As long as hindi naman bastos o hindi naman mali yung mga jokes natin, okay yon. Ang nakakalungkot kasi minsan nakala nila ang pagiging holiness palaging seryoso palagi. Kaya nga nakakalungkot minsan na ano na tayo, na-stress na tayo. Okay? Kaya yun, maraming Kristiyano mahilig lang sa debate ng debate. Mga stress na tao yun eh. Laging maraming gustong ipaglaban sa doktrina. Sabi ko, okay din naman yan. Kaya lang, hindi palaging ganyan. Enjoy din. Amen po ba? Saya-saya din. So, ganun din sa pakikipagrelasyon natin sa ibang tao. Kaya isa sa mga paraan para maging matatag ang relasyon natin kay Lord, praise and worship. Ito po, ine-encourage ko po bawat isa. Kapag meron po tayong Sunday service, umatin po kayo ng maaga para makapag-praise and worship ka. Okay? Huwag ka lang papayag na aatin ka lang, makikinig ka lang ng Word of God. Iba pa rin klase kapag nakinig ka ng Word of God nang sinimulan mo sa praise and worship. Kumbaga sa gitara, na itotono muna neto yung tunog. Na itotono muna neto yung puso mo. Okay? Kasi minsan darating tayo, pambira, hulas na hulas. Init-init sa labas. Sa upuan. Amen, amen. Bible. Ganun ka agad eh. Maganda pagpasok mo, huminga ka muna, kumalma ka muna, di ba? Tapos mag-worship ka muna sa Panginoon, i-release mo muna lahat ng mga nararamdaman mo, nang sa gayon, pagka nakarinig ka ng Word of God, mas tama puso mo. Amen? So once again mga kapatid, ini-encourage ko po bawat isa, atin po kayong praise and worship bago mag-Word of God. Amen? Sa relasyon, sadyain yung kumain ng sabay. Sadyain yung mag-enjoy. Tapos, pagka kumakain kayo na sabay, huwag kayo nagsi-cellphone. Daming ko nakita mag-boyfriend-girlfriend kapag kumakain, cellphone na lang na cellphone. Kaya nga hindi na nag-uusap. Alam niyo po ba, sabi po ni Bishop Julius, isa sa mga sign na bibitaw ka na is di ka na masaya. Ulitin ko isa sa mga senyales kapag bibitaw na ang isang tao, simple lang, hindi na siya masaya. Sa lahat ng aspeto ng buhay, minsan nga kahit tama pa ginagawa, ito minsan, yung tamang ginagawa, hindi naman palagi masaya. Amen po ba? Yun ang katotohanan. Minsan, yung tama na ginagawa, hindi naman palagi masaya. For example, tama namang mag-aral. Tama po ba? Pero tanungin kita, palagi bang masaya mag-aral? Hindi. Of course, masaya mag-aral, pero hindi palagi masaya. Di ba? Pag nabato ka ng eraser na teacher mo, masaya bang magtrabaho? Hindi palagi, pero tama bang magtrabaho? Tama. Diba? Tama bang sumunod kay Lord? Tama bang mag-disciple? Tama, pero hindi palagi masaya. Ang point ko dito mga kapatid, kinakailangan matutunan nating sumaya kasi ang problema, isa sa mga senyales na bibitaw ka na is hindi ka na masaya. Kaya minsan, kapag nakakaramdam tayo ng hindi kasiyahan, kahit tama ginagawa mo, binibitawan natin ito. At doon nakakahanap ng maraming dahilan ang isang tao para bumitaw. Alam mo, minsan nga, mineral talk ako, sabi ko sa kanya, alam mo, aminin mo na, marami kang masyado nakikita na mali, marami kang masyado nakikita na hindi maganda, aminin mo na lang, di ka na masaya. Sabi ko, pagbibigyan naman kita, pwede ka nang lumipat, pwede ka nang umalis. Kung di ka na masaya dito, pwede naman. Huwag ka na lang maghanap ng mga kung ano-ano. Ba naman sa church na to, pambira, yung aircon dumi-dumi. Diba? Pambira, yung pintura na hindi man lang Dami na nirereklamo. Sabi ko, alam mo, di ka na lang masaya. Baka nakakakita ka na ng ibang masaya sa pamilya. Sabi ko, pwede ka lumipat. Minsan ganun. Nakukuha natin, again, isa sa mga senyales na bibitaw ka na is yung di ka na masaya. Sa anumang aspeto ng buhay, dapat natututunan mo palaging lagyan ito na saya. E-enjoy mo kapatid yung ministry, e-enjoy mo yung ginagawa mo. Ako dati, na-realize ko yan, dati po nagtatrabaho po ako, nagbimigay po ako ng flyers. Ang boring talaga. Bimigay ako ng flyers na ganon, nalulungkot na ako. Maya-maya, parang kinausap ako ng Panginoon, pambira, ganyan na nga lang ginagawa mo, lagyan mo na saya. Paano ka mabubuhay niyan? Paano ka makakapagpatuloy niyan? Maya-maya, in-enjoy ko, nginitian ko lahat. Pambira, may nagugulat pa ako minsan Umiikot-ikot pa ako Oh, ma'am. Nagugulat pa akong ganun Pambira, ang dami kong ginawang mga eksena, mga pakulo.
Namimigay lang ako ng flyers noon. So, alam mo yon, kapatid, sa lahat ng ginagawa mo, lagyan mo ng saya. Para kay Lord, hindi maganda ang isang relasyon na puro kalungkutan. Kung may panahon ng kalungkutan, dapat may panahon din naman ng kasiyahan. Kasi kapatid, ang tumatagal na relasyon ay marunong magsaya, marunong mag-bonding, marunong mag-enjoy. Kaya nga po ako, mga kapatid, isa sa mga pinangako ko sa sarili ko, every week, ilalabas ko yung asawa ko. Kami ni Pastor Atin, kakain lang kami or kung ano man. Nakaraan nga, nagsine kami, sabi nung isa sa akin, Pastor, di ba masyadong magastos kapag nagsisine? Ano sabi ko, mas magastos kapag nag-divorce. Masakit pa sa utak. Akuha natin. Kasi, alam mo sa akin, di ko pagkakait yun eh. Yung simpleng nagbanding na lang kami, ginastusan ko, okay na yun. Kesa naman parang malademonyo yung buhay namin palagi, mala impyerno, away ng away. Okay din yung ganun paminsan-minsan. Binabanding ko yung wife ko, at least kahit papano, iwas din sa gastos na kung ano-anong mga away. Kuha natin, pag nagkasakit ka pa yun, gastos ulit. Okay? So, kapatid, i-celebrate mo. Lagyan mo ng saya, lagyan mo ng enjoy. Sabi po ng verse 4, once again, you will use your tambourines to celebrate. Importante ang celebration sa isang relasyon. Celebration means thanksgiving. Hindi tatagal ang relasyon na walang tawanan at kagalakan. Okay? Napansin mo kapatid, mas nagugusto mong kasama yung isang tao, the more na mas marami kayong nagiging history ng kasiyahan at tawanan. Kaya nakita ko sa isang team na malago, masaya sila. Amen? Kagalakan na may paggalang at kabanalan, ha? Hindi po yung kasiyahan na nagdudulot ng kasalanan. Amen? So, dalawang bagay patungkol sa celebration. Una, a healthy relationship is celebrative. Pangalawa, a healthy relationship is selective. Sabi nga po natin selective. Selective. Ibig sabihin po na selective, sabi pong ganon, you will dance with all the other people who are having fun. So what it means mga kapatid, ibig sabihin nito, pumili ka ng mga taong masaya para sa relasyon ninyo. Hello? Kapag may karelasyon ka na gustong tumatag, piliin mo yung mga tao na masaya para sa inyo. Hindi yung nasa circle ka palagi na wala kang ibang narinig, kundi kontra ng kontra dun sa pag-iibigan ninyo. For example, kay Lord, meron kayong relasyon ng Panginoon, isipin mo na lang, palagi na lang lahat ng tao kontra ng kontra. Although tinuturuan tayo ng Panginoon na ipaglaban yung pananampalataya natin. Kaya alam, minsan nakakalungkot. Humanap ka ng mga taong susuportahan ka sa relasyon mo sa Panginoon. Na pag nag-devotion ka, oh, very good. Sige, galingan mo pa. Oh, nagpe-pray ka, very good. Oh, nagdi-disciple ka, good job. Nakuha natin, kaysa naman yung mga nasa paligid mo palaging kontra. O, ito, pray na naman, oh. Banal na aso. Gaganunin ka pa, saring kang ganon. Hihihi. Diba? Gaganyanin ka. Wala, toxic kasama yon. Ganon din sa relationship. Kapag ang kasama mo palagi, kontra ng kontra sa inyo, kapatid, hindi yan mag-work. So, iwas-iwas din sa mga toxic. Amen po ba? So, a healthy relationship is, ito naman, paalala ko lang, iba rin naman yung pinapayuhan ka ng tama. Kasi nga una, restorative. Mamaya, winawasak na yung relationship mo, pinapaiwas ka na sa maling tao, tapos sabi mo, akala ko ba selective, dapat pipili, ha? Mga kontra kayo. Di ba? Hindi ganon, kapatid. Pinag-iingat ka lang. Amen ba? So kapatid, isama nyo yung mga taong masaya para sa inyo. A long and lasting love is celebrative. Para kay Lord, hindi maganda yung isang relasyon na puro kalungkutan. Kung may panahon ng kalungkutan, dapat may panahon din ng kasiyahan. If you want a long-lasting relationship, ay hindi pwede na lagi kang KJ. Hindi pwedeng palagi kang killjoy. Amen? So, tama naman yung serious relationship. Pero remember na ang tunay na serious relationship ay may happiness na component. So, mag-isip ka na mga kapamaraanan, paano kung pa kaya pasasayahin yung relationship na ito? Ano pa kaya yung mga pwede kong gawin? Maglaro kaya kami ng snake and ladders, no? O kaya maglaro kaya kami ng basketball ng partner ko, no? Pambira, no? Yung jowa mo, inaya mo mag-basketball, tapos dinakdakan mo. Bam! Tapos nung tumumbay jowa, boom! Ginanon mo yung jowa mo, no? Wag naman ganon, okay? Maaga kayo magde-divorce niyan.
Kaya meron tayong tawag na sa church natin, may Sunday celebration tayong tinatawag. Kasi ang pagsisimba natin at pagsasamba natin ay hindi po funeral service, kundi celebration service. Amen? So if you want your love to last, lagyan mo ng kasiyahan ang buhay nyo, ang relationship nyo. Lagyan mo ng kasiyahan ang relationship mo kay Lord. Lagyan mo ng kasiyahan ang relationship. Amen po ba? So sino dito handa ng mag-celebration? Sino dito may mga naiisip ka na ano kaya pwede namin gawin ng partner ko, ng disciple ko? Kasi yung disciple nyo, karelasyon nyo rin yan. Yung relasyon mo sa Diyos, dapat nag-iisip ka rin, ano ba yung mga pwede kong gawin to celebrate yung relationship namin. Amen? From now on, mga kapatid, mag-isip ka na. At simulan mo na, planuhin mo. Okay? Gawan nyo ng paraan. Pangatlo, itong ganda na ito. Number 3, ang mga tumatagal na relationship, ito, verse 5. Sabi po ng verse 5, you'll go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillsides. Uy, pinapabalik ni Lord saan daw? Sa pagtatanim. And sit back and enjoy the fruit. Mamaya, labas natin yan. Oh, how you'll enjoy those harvests. So number 3, gusto mo ng pangmatagalan na relationship, productive. So ibig sabihin mga kapatid, a love that is productive will last. Ang pag-ibig mga kapatid na nagiging productive kayo sa isa't isa, ay tumatagal. So dalawang bagay patungkol dito. First, be fruitful. Ibig sabihin, dapat yumayabong ka, hindi yumayabang, yumayabong. Dapat lumalago. Ang tunay na pag-ibig ay gusto kang maging productive. Hindi yung nai-insecure sa isa't isa. Oh, wag ka na mag-work. Mamaya, pambira, tumaas pa sahod mo, yabangan mo pa ako. Ako na lang mag-work para ako lang may authority. Kuha natin. So, ang tunay na pag-ibig ay gusto kang maging productive. Nagiging masaya yung kapartner mo sa anumang na-achieve mo. Nagiging masaya yung kapartner mo sa kapag ka umaasenso siya sa buhay. Again, a long and lasting relationship ay fruitful. Matagal na nawalan ng production ng Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pagod pero hindi enjoy yung fruit of their labor. Nagpapakapagod sila pero wala silang nakukuhang bunga. In fact, puro labor but walang fruit. Puro tanim pero walang napapala. So dapat mga kapatid, may achievements both side. Again, ang tumatagal na relationship ay merong bunga. Ang tumatagal na relasyon ay productive. Kaya wag kang nanghihinayang. Wag hinahayaan na walang ginagawa. Wag hinahayaan na hindi ka nagiging productive. Tandaan, hindi nakakabuhay ang salitang I love you. Amen ba? Sino dito ang hilig mo sabihin niya sa partner mo na, mahal, I love you. I love you. Mga ganun pa, no? Kaya lang, alam mo kapatid, di ka bubuhayin yan. Kailan pa dumating sa panahon, sino dito yung nag-I love you partner mo na busog ka? Nung sinabi sa'yo, mahal, I love you. Nabusog ako, thank you, Oh, I love you-han na lang kayo ng I love you-han. Tapos maya-maya, yung sikmura ninyo, no? Kumukuro na, gumaganon na, gutom na, huwag na magtrabaho, I love you-han lang. Amen ba? Ang problema minsan, kapag hindi ka nagiging productive, puro sweetness lang ginagawa ninyo. Tapos yung pang-date nyo, lagi sa magulang kinukuha, agoy. Kuha natin. 'Di ba? Yung iba sabi ron sa Quiapo 'di ba? Maano ulam, ganun Meron pang mas makapal doon. Mapengi pang date. Lupit. Amen po ba? Alam mo kapatid, hindi pwede na puro celebration pero hindi productive. Puro gastos pero hindi nagtatrabaho. One time po may kwento po ng isang magulang tsaka isang anak. Sabi po ng bata doon sa tatay niya, Papa, gutom na ako, Papa. Kain tayo, Papa. Alam mo, sabi nung anong ganda nung sinabi ng magulang. Isa sa mga pinakamagandang narinig ko na sinabi ng magulang. Gutom ka na ba, anak? Okay lang yan. Basta't sama-sama ang pamilya at masaya. Ganda nung sinabi ng tatay. Sabi ng bata, wow.
Genius ka pa. Ganun. Ang lupit ng words mo, nakaka-inspire. Second day, nagutom ulit yung anak. Papa, kahapon pa walang kain. Gutom na ako, papa. Sabi nung tatay, alam mo na, okay lang magutom tayo lahat. Basta't sama-samang pamilya at masaya. Lupit dun pa. Wise word. Pangatlong araw. Papa, 3 araw na akong walang kain. Gutom na ako, papa. Pakainin mo na ako, papa. Sabi ng tatay, okay lang yan na. Basta't sama-samang pamilya at masaya. Sabi ng anak, sige pa, kayo na lang magsama-sama. Lalayas na ako sa bahay na to. Gutom na ako. Iwalay ang pamilya. Hello? Kapatid, hindi masaya. Masaya, tingin yung masaya pa yon? Hindi na. Be productive. Okay lang yun, nagsasama. Kaya nga alam nyo, minsan di ko maintindihan yung mga magulang na nag-ibang bansa. Naiintindihan ko minsan yung iba na may pagkakamali talaga. Kaya lang hindi, minsan tama naman yung sakripisyo na nag-ibang bansa para may pang-aral dun sa magulang. Huwag na tayo magdrama doon. Amen po ba? Minsan, naakala natin palagi ang buhay. Kasama mo yung magulang. Pero sa totoo lang, kapag lagi kayo magkakasama, hindi na naging productive, mas nakakalungkot po yun. So be productive. Hindi pwede na puro celebration pero walang production. Ngayon, for a relationship to last, dapat pareho kayong productive ang buhay. Amen po ba? Sa mag-partner, dapat pareho kayong mag-productive. Ngayon yata si Pastor Ating, kung nagla-live siya, may pera daw doon. Sabi ko, sige, bahala ka sa buhay mo. Okay, sabi ko sa kanya, mag-vlog-vlog ka. Maging di ba? What's up, guys? Here and now, palit pampers ako ngayon. Di ba? Watch you guys, si baby. Maganda yung ganun, may ginagawa. Hindi na natiling tambay lang. Amen? Hindi natin sinasabing pataasan ng kita. Pero dapat parehong productive ang buhay. Maging productive ka sa ministry, maging productive ka sa business, maging productive ka sa career. Alam mo, dalawa lang palagi tinitignan ni Pastor CJ. Alam niyo po kung ano yung dalawa na yon? Sa Christian life to hindi sa mundo sa Christian life. Kung may calling ka magpastor, sige, dapat magpaka-productive ka sa discipleship. Ayaw mo magtrabaho, pero magpapastor ka, sige, may calling ka pala, supportahan kita dyan. Okay? Pero kung wala kang calling magpastor, tapos wala ka naman disciple, wala ka pang trabaho, ano tawag sa'yo? Ha? Ano yun? So sabi ko nga sana kung hindi ka magpapastor, naiintindihan ko pa kasi magpapastor ka pala, wala ka trabaho, halos binigay mo na buong buhay mo sa ministry, katulad ko. Ako naman, ang kagandahan naman sa akin, kahit ako hindi na ako nagtrabaho, binigay ko ng buong-buo yung sarili ko sa ministry. And thank God, pinagpala din naman ako ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry. Hindi naman ako nabokya. Kasi binigay ko talaga yung best ko. Ang hindi ko maintindihan minsan, wala nang ang disciple, wala pang trabaho. Full-time daw sa ministry ni Lord, pero walang disciple. Ano yun? 3 taon ka na walang disciple, tapos full-time ka kay Lord? Ano yun? Hindi ko magets, mga kapatid. Tapos, may calling ka ba? Hindi ko po alam kung may calling ba talaga ako O may trabaho ka ba? Wala din po. Anong ginagawa mo? Hello? So sana sabi ko, kung wala kang calling magpastor at hindi mo naman ginagawang magpaka-productive sa ministry, magtrabaho ka, magnegosyo ka kaysa nakatambay ka. Hello? Amen po ba? So, find ways to make your life productive para sa pamilya, para sa inyong dalawa, at para na rin sa inyong sarili. Nakakababa rin kasi ng pagkatao ang unproductive na buhay. Tama po ba? Nakakababa ng tao din minsan. Nakakababa din yung palagi ka na lang nililibre. Tara, kain tayo. Wala ko pere. O libre kita. O next week, tara, kain tayo. Wala ko pere. Libre mo? O tara, libre kita. Nakakababa din yon. Minsan mahiya din tayo sa ganon. Amen po ba? Alam mo, masarap yung, okay naman yon, minsan nalilibre tayo. Wala namang problema dun But ang point ko dito, kapag palagi ka nalang binibigyan, di ka na marunong magbigay. Pag lagi na lang tayo kabig ng kabig, pero hindi ka na marunong magbigay. Hello?
mamaliitin ka pa ng ibang tao minsan, at of course, ayaw ni Lord na na unproductive na buhay. Ayaw ni Lord yon. Sinabi nga, si Lord, na nakita nyo ba kung paano nagalit si Lord dun sa puno na walang bunga? Sabi ni Lord, tingnan mo tong puno na to, ang tagal lang walang bunga. Sinumpa niya yun, tapos nabulok. Tapos yung isa naman, yung sanga na walang bunga, sabi niya, yung mga sanga na bulok, walang bunga, putulin, ipatapon sa apoy. Kasi gusto ni Lord ng productive. Ayaw ni Lord ng hindi fruitful. Amen po ba? So, dapat may ginagawa tayo. Again, mamaliitin ka ng ibang tao, yan lang yung narating mo. Hindi naman tayo nakikipagbatasan, pero sana man lang may ginagawa. Amen. At halata. Amen? Ayaw ni Lord ng unproductive na buhay because it kills future, it kills career, it kills relationship. Be fruitful again. Pangalawa, sa productive. Second, be fulfilled. Sabi pong ganun dito, and sit back and enjoy the fruit. Ang ganda nito mga kapatid, makinig ka mabuti. And sit back and enjoy the fruit. Oh, how you'll enjoy those harvests. So the Hebrew word translated, enjoy its fruit. Ibig sabihin nito, dapat na-enjoy mo yung pinagtrabahuhan mo. So paano mo malalaman, kapatid, na productive ka? Simple lang, yung pinagpaguran mo, na-enjoy mo. Pagka may pinagpapaguran ka, hindi mo na-enjoy, ibig sabihin, hindi ka talaga productive. Nagsasayang ka lang ng panahon. Nagsasayang ka ng lakas, nagsasayang ka ng oras. So, paano mo malalaman na productive kayo? Yung pinagtrabahuhan nyo, na-enjoy nyo. Tanong, may napupundar ba? Okay, sige, wala masama magpaka-productive, pero may napupundar ba? Nakakapag-first fruit ba sa Panginoon? Nakakapag-offering ba sa Panginoon? Sana di lang puro trabaho, sana napapakinabangan at na-enjoy din. Kasi makikita natin dito yung verse, and sit back and enjoy the fruit. Oh, umupo ka na. Sit back and enjoy the fruit. Oh, you'll enjoy those harvests. Yun ang tunay na productive. Yung na-enjoy, yung pinagpaguran. Amen? Pero kapag matagal ka na dyan, pero wala ka napupundar, at tumatagal ka lang dyan, hindi mo na-enjoy yung pinagkakakitaan mo, kapatid, nasa wrong direction ka. Hindi ka productive. Kaya nga sabi ko noong nakaraan, di ba? Many people are busy but not productive. Not all busy are productive. Pwedeng busy ka pero hindi ka productive. So mga kapatid, be productive. And lastly, number 4. Sino po dito excited pa? Amen. Sabi po ng verse 6, the time's coming when watchmen will call out from the hilltops of Ephraim, on your feet, let's go to Zion. Go to meet our God. A long-lasting relationship. Number 1, ano ulit? Ano ulit number 1? Konti lang nakikinig, restorative. Amen? Nag-aayos. Pangalawa? Celebrative. Ibig sabihin, nag-enjoy. Pangatlo? Productive, may ginagawa. Pang-apat, active. Active. Sabi po dito, the time's coming when watchmen will call out from the hilltops of Ephraim, on your feet, let's go to Zion. Go to meet our God. So not only will Israel and Judah be reunited under one ruler, but they will share a unified place and practice of worship once again. In contrast, to Israel using the illicit places of worship. So, illicit priesthood and illicit feast institute by Jeroboam. Ayan, so ito yung pinaka-context niya. So, dito po mga kapatid, makikita natin na napakahabang taon silang na-expire. Nalumpo ang kanilang pananampalataya. Natenga ang kanilang biyahe sa pagsamba. So, the only one antidote for their expiration is renewal. Ibig sabihin po ng renewal, ano yung tamang binalikan nila. So, napakahalaga na may babalikan ka or magiging active ka ulit sa pananampalataya. So, dalawang bagay patungkol dito. First, holy activity. Sabihin nga po natin, holy activity. Holy activity. So, ibig sabihin, ang long-lasting relationship, dapat may ginagawa kayong kabanalan. Sabi po ng verse 6, on your feet, let's go to Zion. Yung Zion po dito, yung kanilang bayang Israel. Kapatid, listen to this very carefully. Gusto mong tumagal ministry nyo, lagyan nyo ng, Gusto nyo tumagal yung relationship nyo, lagyan nyo ng ministry.
Balik sa ministry. Huwag kayo papayag, magkarelasyon kayo, pero wala kayong ginagawa for the Lord. Ako po, meron po akong kilala, isa siyang seaman. Talagang 6 months siya kung nasa barko, 6 months din siyang nasa Pilipinas, 6 months barko, 6 months sa Pilipinas. Pero ang ginagawa niya, dahil hindi ako nakakapag-ministry at puro pagbabarko yung pinagagawa ko, sabi niya, gagamitin ko yung resources ko kasi kumikita ako, yung mayaman ako, sabi niya, susuportahan ko yung church, susuportahan ko yung ministry kasi ito na lang yung kaya ko magawa. Dahil busy ako sa pagtatrabaho, suportahan ko yung gawain para sa Panginoon. So sinusuportahan niya yung mga full-timers na talaga nag-alay na ng buhay sa Panginoon. So mga kapatid, dapat gumagawa tayo ng kapamaraanan for the ministry. Balik sa ministry, balik sa dating ginagawa, balik sa tamang ginagawa. Sabi nga nun, on your feet, let's go to Zion. Okay, ang sirang relationship ay tiyak na may pinupuntahang mali at may ginagawang mali. Uulitin ko ang wasak na relationship ay siguradong may pinupuntahang mali at may ginagawang mali. So, return to holy activity. Kaya nawasak ang relasyon ninyo, simple lang, meron kayong maling ginagawa. Tanong, nagde-devotion pa ba? Nagsisimba pa ba? O pagka-Sunday, diretso na sa mall. Diretso na sa galaan. Kapatid, dapat sa isang relationship, kasama yung ministry. Sa dance group, sa sa classroom, dapat may Bible study. Sa mag-asawa, sa pamilya, dapat at least once a week nagsisimba. Meron kayong date sa family. After neto, pwede na kayong gumala. Nakuha po natin yon. Magpa-family bonding kayo, pero sana bago mag-family bonding, simba muna. Pwede ba yon? Ganun yung family. Di ba? Masaya yung ganon. So, ibalik nyo maging sentro si Lord dun sa relationship ninyo. Sa relasyon nyo, sa asawa, sa BFGF, sa kaibigan, sa pamilya, yung activity nyo, tanong may kabanalan pa ba? Kapatid, holy activity, it means dapat nagkakaroon kayo ng activity ng may kabanalan. For example, sa pamilya, anong klase yung bonding ninyo? May kabanalan ba? Minsan nangyayari sa pamilya, inuman. Inuman bonding, di ba? Pambira. Inuman bonding, walang kabanalan. Sa mag-boyfriend-girlfriend, anong bonding ninyo? Minsan, sexual intercourse without undermarriage. Nakukuha natin. So, minsan, ginagawa natin yung hindi kalooban ng Panginoon, hindi holy yung activity. Sa pagkakaibigan, minsan, ang bonding, inuman, minsan, drugs. Alam mo, hindi ka mahal niyang kaibigan mo na yan kapag ka nawawasak at walang kabanalan. Kapatid, gusto mo ng tumatagal na relationship, isama niyo si Lord. Holy activity. Okay, kapag kakain, nagpe-pray pa ba? May kabanalan pa ba? Pangalawa, kapatid, sa pagiging active, una, holy activity. Pangalawa, holy intimacy. Sabi po ng verse 6, on your feet, let's go to Zion. Go to meet our God. I-meet natin ang Diyos. So this is a closer connection. Ang tumatagal na relasyon, sentro si God. Sabi ko nga, dapat love triangle nyo si Lord. Sa isang relationship, dapat ang mindset ninyo pareho kay Lord ang punta. Dapat kayo yung nagsusuportahan. Mahal, may general assembly tayo. O tara, punta tayo ng church. Tara, suportahan natin yung ministry. Tara, gawin natin yung para sa Panginoon. Tara, devotion tayo. Tara, mahal, mag-pray tayo. Ganun yung tumatagal na relasyon. So kung gusto mo ng long and lasting relationship, balik sa tamang activity, balik sa tamang intimacy. A long and lasting love is active. Napansin nyo kapatid, kapag may nire-restore si Lord, ginagawa niyang productive. At paano ginagawa niya? Halimbawa sa John chapter 21 verse 17. Sabing ganun dito sabi ni Jesus Christ, Peter, do you love me? Yes, Lord, feed my sheep. Ang nagmamahalan, ginagawang productive. Peter, do you love me? Feed my sheep. So mga kapatid, ang long and lasting relationship, active yan. Okay? So if you want a love to last, it must be 4 na bagay. Dito na po ako magtatapos. 4 na bagay. Number 1, restorative. Number 2, celebrative. Number 3, productive. And number 4, active. Palakpakan natin ng Panginoon. Sige, mas malakas na palakpak sa Panginoon. Sino po dito natuto?
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sige po. Papatay ng ilaw. Sige po, sa oras na ito, gusto ko lang basahin sa inyo itong verse na ito. Sabi po ng Jeremiah, chapter 31, verse 3 to 4, God told them, "I never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love." Verse 4, "And so now, I'll start over with you and build you up again. Dear Virgin Israel." Listen to this very carefully, church. May ginamit na salita dito ang Panginoon na parang ang hirap paniwalaan ng pangkaraniwan. Alam niyo po kung ano yon? It is the word virgin. Tinawag ni Lord na virgin ang Israel. Di ba harlot na ang description sa kanila? Harlot na ang tawag sa bayang Israel. Sila ay hinalintulad na ng Panginoon sa isang bayarang babae na kinamumuhian ng karamihan. Ang tinawag na ni Lord sa kanila, harlot, prostitute, na kung saan isang babae na marumi at bayaran. Pero bakit nung binalik ni Lord yung love, ang tawag na sa kanila dito, O Virgin Israel. Bakit may ganitong description si Lord? Simple lang ang mensahe dito ng Panginoon. The love of God can make you brand new. I want you to know, kapatid, di ko alam kung kamusta yung relationship nyo ng Lord. Na-damage ba? Nawasak ba? Nasira ba? Napalayo ba? Hindi lang relationship mo sa partner mo, sa ibang tao, kundi relationship mo rin sa Panginoon. Ito ba yung matatawag natin na Lord? Masasabi ko, Panginoon, para akong harlot. Nagkamali, narumihan dahil sa mga kasalanan. But I want you to know, kapatid, gusto ni Lord i-restore ka. Handa ang Panginoon ngayon na ayusin ka. And also, gusto ng Panginoon ibalik yung celebration. Magsaya tayo ulit. Be productive again. Be active again. Who wants to experience the love of God today? Amen. As I count 1 to 3, titikit tayo, tataas tayo ng kamay. At yan ay tanda na sinasabi mo, Lord, gusto ko ulit magpa-restore. Are you ready? Close your eyes. 1, 2, 3. Come on, raise your hand. Sa pagtaas mo ng kamay na yan, mananalangin tayo. Repeat after me, but make it as your personal prayer. Buong-buo mo sabihin sa puso mo to sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, I open my heart to you. Come into my life. I admit that I am a sinner. Please forgive me. I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Be the center of my life. In Jesus' name. Amen. Mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Patuloy tayong pumikit. Kung kaya mo pang itaas yung kamay mo, come on, do it. Sa oras na ito, ikaw at ang Panginoon lang. Wala kang papansining iba. Ikaw at ang Panginoon lang sa oras na ito. Tanong lang, kapatid, kamusta kayo ng Panginoon? Kamusta kayo ng asawa mo? Kamusta kayo ng kaibigan mo? Kamusta kayo ng kapatid mo? Kamusta kayo ng partner mo, ng disciple mo? Kapatid, masaya pa ba? Baka may na-damage. Sa oras na ito, I want you to know, kapatid, that the Lord is here. Handa ka niyang tulungan. Higit sa lahat, gusto ni Lord ma-restore yung relationship ninyo. Maniwala ka, kapatid, kapag naunang maayos ang relasyon mo sa Panginoon, sasabay na rin yung kaayusan ng relasyon mo sa pamilya, relasyon mo sa kaibigan mo,
Come on, sa oras na to, just you and the Lord right now. Lapit sa Panginoon. Come on, just you and the Lord right now. Come on. Tinatouch ni Lord yung heart mo ngayon. Come on. Sige kapatid, patunaw ka ng puso. Come on, just you and the Lord. I'll give you at least 2 minutes. Ikaw ang Panginoon na. Come on, open your mouth. Pray to Jesus right now. Come on, pray, pray, pray. Come on. Hindi na tawad. Hallelujah. Come on. I sense in my spirit right now. Iyayakap ka ngayon ng Panginoon. Sige kapatid. Iyak mo lang sa Panginoon. Mga distraction, Panginoon, dahil sa Come on, nare-restore ka ngayon ng Panginoon, kapatid. Gusto ko malaman na walang pakialam ang Diyos sa nakaraan mo. Gaano ka man binaboy ng mundo, mahal ka ni Lord. He is willing to restore you right now. God is willing to make you brand new again. Gusto kong gawin ng brand new ng Panginoon. Pinabalik ka ng Panginoon. Sa unang pagkalikha niya sa iyo, kapatid. Nililinis ka ngayon ng Panginoon. Pinapatawad ka ngayon ng Panginoon. Come on. Okay, lapit lang sa Panginoon. Lapit sa Panginoon. Just you and the Lord. Just you and the Lord. Iiyak lahat. Lapag lahat. Bigay lahat. Walang makikialam sa'yo, kapatid. Kapatid, bangon ka. I want you to know, may chance pa. Di pa huli ang lahat. Di ko alam kung paano ka narumihan ng mundo. But God will make you brand new again. Oh, Virgin Israel! Balik, kapatid, balik, bangon! Sa oras na to, pwede ba natin gawin ito ng Panginoon? Gawin natin itong panalangin sa Kanya. Hindi man karapat-dapat. Karapat-dapat sa kabanalan mo. Lord, tumalapit kami, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat ka. Pero nasalapit kami sa kanan mo. God will make you brand new again. Come on, lapit sa Panginoon. Malapit. Hindi man karapat-dapat. Worship the Lord. Place your hand right now. Come on. Pinayakawan, kapatawaran sa'yo. Nililinis ka ngayon ng Panginoon. Tanggapin mo ang kalinisan galing sa Panginoon. Come on, for the last time, mas malakas pa. Lumalapit. Malapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hindi man karapat-dapat ka. Kapatawaran sa'yo. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Sapat ang pag-ibig ng Panginoon. O aking Jesus, ay napagtan ko. O aking Jesus, ay napagtan ko. Nakamtan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo. Pwede ba natin palakpakan na malakas ang Panginoon? Mas malakas na palakpak para sa lahat ng nalinis na oras ng Diyos, para sa lahat ng pinatawad at niyakap ng Panginoon sa oras na ito. Mas malakas na palakpak. We deserve adoration, praises, and glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Para kaming maruming basura sa dami ng aming kasalanan, Lord. Pero Lord, nagpakabasurero ka, Panginoon. Dahil ang isang katulad namin basurero, pinulot mo, niyakap, nilinis, at binago. Thank you, God, for make us brand new again, Panginoon. Salamat, God, kasi paano man kami binaboy ng mundo. Sa mundo, Panginoon, pag kami nagkasala, nandun pa rin yung laman. Pinatawad kami, Panginoon, pero recorded yun. Pero sa Panginoon, kapatid, pag pinatawad ka niya,
Bagyo ang tingin niya sa'yo ulit. Thank you, God. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, sapat ang biyaya at pag-ibig mo. Sapat ang Panginoon ang grasya mo. Sapat, Panginoon, ang yakap mo. Thank you, Jesus. Sa napakalawak, Panginoon, na pag-ibig mo. Sobrang lawak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kasi Lord, meron kaming chance na makalapit, bumangon ulit. God, we are so excited na ma-restore, maging productive ulit, Panginoon. Bumalik sa ministry, Panginoon. Thank you, Jesus. We love you and we praise you. And this is all we pray in the mighty name of Jesus. Everybody shout aloud, Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, sa oras nito, bago po tayo umupo, sabihin natin sa katabi natin, mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal tayo ni Lord.